Maligayang pagdating sa aming bagong video. Ngayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang tunog ng susi sa kandado ang naging hudyat ng isa na namang araw ng pagkakakulong. Tumigil sa pag-iyak Sylvia habang pinipilit ngumiti sa batang nasa kanyang kandungan, si Jede, ang anak ng kanyang ete, na iniwan sa kanya parang isang laruan na ayaw ng paglaruan. 16 lang Sylvia noong pinangarap niyang makapasok sa universidad sa Maynila. Palaging una sa class, palaging may medalya. Pero isang araw, dumating ang kanyang ete na umiyak, buntis, walang asawa, at tinanggap muli ng kanilang mga magulang, kapalit ng katahimikan at kapalit ni Elvia. Hindi ikaw ang kailangan sa Maynila, Elvia. Ani ng kanyang ama, malalimang boses, malamig ang mga mata. Ang kailangan ka namin dito. At simula noon, ang silid niya ay naging selda, at ang mundo niya ay naging ang 4 na sulok ng kwarto, ang crib ng sanggol, at ang bintanang halos hindi mapasukan ng araw. Sa una, Sylvia ay umasa. 1 buwan lang daw. Tapos 3 buwan. Tapos 1 taon. Sa bawat araw, pinapanood niya ang kalendaryo sa dingding na parang isang buhay na umaandar habang siya inananatiling nakatigil. Hindi siya makalabas. Tuwing sinusubukan niyang buksan ang pinto, nakalok. Sinasabing, para sa kaligtasan mo. Para hindi ka makalabas habang natutulog si Jed. Pero ramdam niyang hindi si Jede ang iningatan nila, siya ang ikinukulong. Nagiging tulala na siya. Nakikipag-usap sa mga dingding, sa sariling refleksyon sa salamin, sa anino niya sa gabi. Pero kahit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, si Jede ang naging tangi niyang liwanag. Tinuruan niyang ngumiti, kumanta, magsalita. Habang lumalaki si Jede, lumalalim din ang sugat sa puso ni Elvia, dahil alam niyang hindi siya ina, kundi isang kapalit. Isang tagapag-alaga. Isang nakakulong na kaluluwa. Isang gabi, habang tulog si Jede, umupo si Elvia sa tabi ng bintana. Hawak ang isang lumang notebook, nagsimulang magsulat. Kung may Diyos man, bakit hindi niya ako pinakinggan? Bakit ang mga nangangarap ang siyang ipinapako? Ano ba talaga ang halaga ko, kung hindi ako pinapakinggan, kung wala akong boses? Habang isinusulat niya ang mga salitang ito, may biglang pumutok sa kanyang loob. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay galit na nanahimik, matalim, mainit. Hindi na ito iyak ng batang gustong lumaya. Ito ay panata ng babaeng ginapos, na isang araw, babalik siyang malaya. At hindi na sila handa sa kung sino siya noon. Kinabukasan, nagluto siya ng agahan, pinakain si Jede, at tumingin sa salamin. Hindi na siya ang dating Elvia. May bahid ng pagod ang kanyang mukha, pero may apoy sa kanyang mga mata. Itinapon niya ang mga medalya niya na nakaipit pa sa isang kahon sa ilalim ng kama. Hindi ito ang sukatan ng halaga ko, bulong niya. Sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang hindi umasa. Natututo siyang maghintay. At higit sa lahat, natututo siyang maghanda. Kahit sa loob ng kwarto, nag-ehersisyo siya, binabasa ang lumang libro, sinusulat ang mga plano, hindi na para sa pangarap ng universidad, kundi para sa isang mas malalim na layunin, ang makuha ang sarili niyang pagkatao. Pagdating ng 3 taon, 5 taon na si Jede. Minsan, naglalaro sila habang umulan sa labas. Tita Elvia, sabi ni Jade, bakit hindi tayo lumalabas? And gumitay si Olivia. Hindi na siya umiyak kapag naririnig ang tanong na iyon. Ang sagot niya, dahil isang araw, lalabas tayong dalawa. Pero hindi para bumalik, kundi para magumpisa muli. Sa ilalim ng ulan, habang unti-unting nabubura ang kalendaryong puno ng marka ng paghihintay, nagsimula na ang paglalakad palabas ng anino. Hindi pa na yan. Pero malapit na. Jede, huwag mong hawakan yan, madudulas ka. Pero huli na. Tumama ang kamay ng bata sa maliit na salamin sa gilid ng aparador at bumagsak ito sa sahig. Basig. Pira-piraso. Sa Elvia, na dati magpapanik, ay nanatiling tahimik. Yumuko siya, pinulot ang pinakamalaking piraso, at sandaling tumitig sa refleksyon niya. May isang hiwa sa pisngin niya, payat, maputla, pero may titig ng isang taong gising na sa katotohanan. Alam mo ba, Jede? Bulong niya habang hawak pa rin ang basag na salamin. Dito ko unang kinausap ang sarili ko. Sa salaming ito, noong unang taon ng pagkakakulong, natutunan ni Elvia na mag-isang magsalita. Ang salamin ang naging kaibigan niya, kasap, tagapakinig at kalaunan, salamin ng mga tanong na hindi niya maibulalas sa sinuman. Bakit AKO? Hanggang kailan?
May halaga pa ba ako? Sa bawat araw na natitingin siya sa salamin, parang unti-unting nabubuo ang isang bagong katauhan sa loob niya. Hindi na siya Sylvia na palaging sumusunod, tahimik at marunong makisama. Sa refleksyon, may isang Sylvia na gustong sumigaw, manira, magrala, isang bersyon niya na ayaw na sa katahimikan. Isang araw, habang natutulog si Jede sa hapon, tumayo si Sylvia sa harap ng salamin at nagsimulang magsayaw. Tahimik. Mahinahon sa simula. Pero unti-unti, lumalakas ang galaw. Mula sa simpleng pag-indak, naging galaw ng pagprotesta, parang sinasayaw ang sakit, galit at pagkakait ng sariling buhay. Hindi ako laruan, bulong niya. Hindi ako yaya. Hindi ako tahan sa kwento nyo. Minsan, kinakasap niya ang sarili sa salamin na parabang ibang tao ang kasap niya. Paglabas natin dito, Sylvia, hindi na tayo babalik. Hindi na tayo magiging tahimik. Pero habang lumalalim ang ugnayan niya sa sariling refleksyon, napapansin niyang si Jede ay parang nagmamasid. Minsan, habang kinakasap niya ang salamin, si Jede ay tahimik na nanonood mula sa kama. Hindi umimik. Hindi nag-ingay. Kanino ka nakikipag-usap, tita? Sa sarili ko, sagot ni Sylvia. Masaya ka ba pagkasap mo siya? Nay popo si Sylvia. Sa unang pagkakataon, may umaninag na salitang hindi pa niya naririnig mula kay Jede, tanong. Pagmamasid. Hindi na sanggol si Jede. Isa na siyang batang nakakaramdam ng kakaibang enerhiya sa silid. Habang lumalaki si Jede, nakikita niya Sylvia bilang ina, tagapagtanggol, kaibigan, pero hindi alam ang bata ang lalim ng sugat na kinikimkim ng babaeng nag-alaga sa kanya. Isang gabi, habang pareho silang nakahiga, nagtanong si Jede. Tita, bakit parang malungkot ka palagi kahit nakanjatay? Napiak si Sylvia. Hindi na niya kinaya ang tanong. Sa unang pagkakataon, niyakap niya si Jede hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang isang taong nangangailangan din ng yakap. Dahil nakakulong tayo bulong niya. Pero hindi habang buhay. Isang linggo matapos ang pagbasag ng salamin, sinadyang hindi linisin ni Sylvia ang isang piraso. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa sa tabing kama. Araw-araw, bago matulog, tumitingin siya rito. Hindi buo. Hindi maganda. Pero sapat para makita ang sarili niya, hindi bilang biktima, kundi bilang taong unti-unting binubuo ang sariling pagkatao mula sa basag-basag na alaala. Nagsimula na rin niyang ituro kay Jede ang ilang bagay na dapat alam ng batang pinalaki ng may pagmamahal. Paano magbasa, paano kumanta, paano mangarap. Kapag lumaya tayo, gusto mong saan tayo tumira? Tanong ni Sylvia minsan. Sa bahay na may maraming bintana. At walang kandado. Sagot ng bata. Nay panjatay si Sylvia. Para sa batang ito, ang mundo ay bukas. Pero para sa kanya, ang mundo ay kailangang harapin. May galit, may paniningil, may hakbang na matagal ng kinulong. Habang palalim ng palalim ang gabi, tumingin muli si Sylvia sa basag na salamin. Ikaw ang nagpapaalala sa akin kung sino ako, at kung sino pa ako pwedeng maging. Sa gabing iyon, isinulat niya sa likod ng notebook. Sa araw ng paglaya, hindi ako lalabas na umiyak. Lalabas akong buo o mas matalim. Isang umaga, hindi tulad ng dati, may kakaibang katahimikan sa bahay. Walang yabag. Walang pagsigaw ng pangalan niya. At higit sa lahat, hindi nakalok ang pinto. Nakatitig si Sylvia sa doorknob. ISA. 2. 3 segundo. Hindi siya kumilos. Takat. Gulat. O baka hindi pa siya naniniwala na totoo. Hinawakan niya ito. Umikot ang seradura. Bumukas. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 3 taon, nakita niya ulit ang pasilyo ng kanilang bahay, tila mas makitid, mas madilim, at mas malamig kaysa sa naalala niya. Sa mesa sa kusina, may sulat. Sylvia, kailangan naming umalis pansamantala. Dalhin mo si Jede kung saan mo gusto. Bahala ka na. Isang papel. Isang sulat. Isang ganitong bagay lang, tapos na? Ito ang kapalit ng lahat ng taon? Ng pagkakakulong? Napahawak siya sa mesa. Nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Kalayon. Galit. Lungkot. O ang bangin ng isang mundong hindi na niya alam kung paano galawin? Lalabas na tayo, Jede. Mahina niyang sabi. Talaga. Sagot ng bata, may kislap sa mga mata. Talaga, ulit niya. Gayong oras na to.
Nag-impeke siya ng kaunti, ilang damit, ang lumang notebook, ang piraso ng basag na salamin, ilang barya sa garapon. Wala siyang ibang dala. Dahil wala ring iniwan ang mga taong umalis. Habang binabaybay nila ang kalsadang palayo sa bahay, napansin niyang marami na ang nagbago. Ang mga kapitbahay ay tila hindi na siya kilala. Ang sari-sari store na dating binibilhan niya ng candy, sarado na. Lahat ay tuloy sa kanilang araw, habang siya at ang batang karga niya ay parang multong naglalakad mula sa dilim. May pupuntahan ba tayo, tita? Tanong ni Jed. Wala pa, tapat niyang sagot. Pero sa loob-loob niya, may direksyon na ang bawat hakbang. Dumiretso sila sa terminal. Walang plano. Basta makaleo. Sa jeep, bus at tren, tahimik Sylvia. Pinagmamasdan ang paligid, ang mga tao, ang kalye, ang araw na sumisikat. Sa bawat takbo ng gulong, parang binubura ng hangin ang lahat ng taon ng pagkakapit. Hanggang sa makarating sila sa isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa syudad, tahimik at tila walang may kilala sa kanila. Nang makahanap sila ng maliit na paupahan, doon na nagsimulang bumuo ng bago Sylvia. Maliit ang silid. May banig, lemsa, at isang bintanang bukas. Pero walang kandado. Walang yudos. Walang put. Sa bawat araw, naghahanap siya ng trabaho. Nag-apply bilang kasambahay, tagalinis, tagabantay ng bata, kahit anong marangal. Kahit pagod, hindi siya bumabalik sa dating pagkatao. Sa gabi, tinuturuan niya si Jede ng pagbabasa at pagsusulat. Tinuruan din niya itong simpleng dasal bago matulog. Anong gusto mong maging paglaki mo, Jed? Gusto ko pong maging katulad niyo, sabi ng bata. Bakit? Dil matapang po kayo. Napangiti Sylvia, pero hindi ngiti ng tuwa. Ngiti ng pagunawa. Dahil hindi niya kalanman itinuring ang sarili niyang matapang. Hanggang gayon, isang hapon, habang naguhugas ng pinggan, tumingin siya sa pirasong salamin na nakapatong sa tabi ng bintana. Doon, nakita niya ang sarili, hindi na ang batang Sylvia na inabandona, kundi ang babaeng muling ipinanganak. Hindi niya kailangang sumigaw para marinig. Hindi niya kailangang magwala para makita. Sapat na ang ginawa niyang pagtindig. Pagkatapos ng isang linggo, may dumating na liham mula sa dating bahay. Hindi niya agad binuksan. Nang binasa niya ito, ganito lang ang laman. Balik ka kung gusto mo. May kailangan kami sayo. Tumingin Sylvia kay Jede na abala sa pagguhit ng gabituin sa papel. Hinawakan niya ang liham. Pinalas. Tinapon sa apoy ng maliit nilang kalan. Hindi na ako babalik. Sa gabing iyon, sumulat siya muli sa kanyang notebook. Ang pintong minsang isinara sa akin ay binuksan ng sariling paninindigan. At ngayong bukas na ito, ako na ang pipili kung sino ang pwedeng pumasok sa buhay ko. Magdadalawang buwan na simula ng lisanin ni Sylvia ang kanilang tahanan. At sa bawat araw ng kanyang tahimik na buhay, isang panibagong lakas ang unti-unting lumalalim sa kanyang pagkatao. Hindi na siya natatakot sa katahimikan. Sa katahimikan niyang gayon, naroroon ang paghilom. Hindi na ito bilanggo ng kawalan, kundi ligtas na kublihan ng pagpapalakas. Omega. Katulad ng Daddy. Maaga siyang gumigising. Nagtitimpla ng cap. Hinuhugasan ang mga pinagkainan. Ginagabayang pumasok si Jede sa pampublikong paaralan ng baryo. Pero sa likod ng mga simpleng gawain, may binubuong apoy Sylvia, hindi apoy ng paghihiganti, kundi apoy ng pagpupursige. Nagsimula siyang mag-ipon. Kahit maliit ang sahod, tinitis niya. Sa gabi, habang natutulog si Jede, nag-aral siya. Binili niya ang ilang lumang modules ng YLS, Alternative Learning System. Nais niyang makabawi sa mga taong ipinagkait sa kanya ang edukasyon at kalayaan. Kung binura nila ang kinabukasan ko, hindi ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Dumating ang isang araw na nagpapanik ang may-ari ng maliit na kainan na kanyang pinapasukan. Wala raw cook. Wala ring tagapamahala. Wala ang nagpresenta. Tahimik ang iba. Tumeo si Livia. Ako na po. Marunong ako magluro. Marunong din akong humawak ng inventory. Ang mga mata ng iba'y nagulat. Hindi nila akalaing ang tahimik na babae ay may tinatago palang tapang. At mula sa araw na iyon, hindi na lang siya tagalinis, siya na rin ang tumatayong tagapamahala ng kainan. Habang tumitibay ang kanyang paninindigan, dumarami rin ang nakapapansin sa kanya. Isang araw, may babaeng lumapit sa kanya habang siya ay naglalagay ng sa mesa. Miss Livia, tama po ba? Wala kayong kamag-anak dito?
Gusto niyo bang sumama sa grupong kababayhan sa barangay? Nag-organisa kami ng mga seminar sa livelihood at parenting. Sandaling napaisip si Livia. Dati, ang ganitong mga paanyaya ay tinatanggihan niya. Ayaw niyang makihalubilo. Pero ngayon, may bahagi sa kanya na gustong matuto at gustong marinig. Salamat po. Sesama ako. Sa bawat pagtitipon, mas lumalawak ang mundo ni Livia. Natututo siya mula sa mga kwento ng ibang ina, babae, at manggagawa. Doon niya napagtanto na hindi lang siya ang biktima ng katahimikan, marami silang tulad niya. Isa sa mga aral na tumatak sa kanya ay, ang katahimikan ay hindi palaging kahinaan. Minsan, ito ang sandatang hinihintay mong pumulandit sa tamang oras. Isang gabi, habang naglalakad pawi, may naaninag siyang pamilyar sa kanto. Isang lalaki. Matangkad. Magaspang ang mukha. Hawak ang lumang motor. Hindi siya nagkamali. Si Paulo, ang bayaw niyang minsang sumigaw sa kanyang harapan at nagsabing wala siyang kwenta. Livia, mahinang tawag nito. May kailangan sila inay. Pinapapunta ka ulit. May sakit si 8mo. Wala na kaming ibang asahan. Tahimik Sylvia. Inilabas niya ang pera sa kanyang pitaka. Isinukbit sa kamayng lalaki. Yan ang tulong ko. Pero hindi ako babalik. Kung hindi niyo ako kilala noon, mas lalo akong hindi kailangan ngayon. Naglakad siya palayo, walang luha, walang sigaw. Katahimik ang matalim. Pagkauwi niya sa bahay, nakita niya si Jede na nakahiga sa banig, hawak ang notebook niya. Tita, may tanong ako. Ano iyon? Bakit kayo palaging nagsusulat dito? Dahil ito ang paraan ko para maalala kung sino ako. Pwede po bang magsulat din ako? Siyempre, sagot ni Livia habang niyayakap ang bata. Sa gabing iyon, isinulat niya ang isa sa pinakamakapangyarihang linya sa kanyang buhay. Ang apoy ay hindi kailangang sumunog sa mundo. Minsan sapat na ang init para ipaalala sa iyo na buhay ka at buo. Habang ang ibang tao ay humihiyaw para marinig, Sylvia ay tumindig sa gitna ng katahimikan, dala ang apoy ng damdaming pinagkatagpi mula sa lahat ng sakit, pagtitiis at pagpupunyagi. Hindi na siya boses ng hinagpis. Siya na ang tinig ng paninindigan. Isang taon na ang lumipas mula nang iwan ni Livia ang bahay kung saan siya ikinulong, bahay na minsang naging bilangguan, at ngayon ay alaala na lamang ng dilim. Ang buhay nila ni Jede ay payapa, simple at totoo. May maliliit na tagumpay araw-araw. Nakatapos siya ng YELES at ngayon ay naghahanda para sa senior high. Nakapag-ipon siyang sapat para makapagsimula ng maliit na negosyo, paggawa ng banana cheese at turon sa kalsada tuwing hapon. At higit sa lahat, nakita niya si Jede na masigla, masayahin, at matalino, hindi na ang batang tahimik at takot noong una nilang lumisan. Isang umaga, habang naglilinis ng mesa sa kanilang maliit na tahanan, may natanggap siyang liham. Hindi ito galing sa pamilya niya, kundi mula sa isang lokal na NG na tumitulong sa mga kababayhang biktima ng domestic abuse. Nakita raw nila ang kanyang pangalan mula sa barangay. May magsasalita sa isang seminar. Gusto nilang imbitahin Sylvia, hindi bilang tagapakinig, kundi bilang tagapagsalita. Nanlaki ang mata niya. Natigilan. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Pero sa puntong ito, alam niya na hindi na siya yung dating Livia na tahimik sa sulok. Jede, tawag niya sa pamangkin habang hawak ang liham. Maglalakbay tayo muli, anak. Dumating ang araw ng seminar. Nakasuot si Livia ng simpleng blusa at maayos na pantalon. Bitbit niya ang lumang notebook na puno ng kanyang mga naisulat mula sa mga taong nakakulong siya hanggang sa mga panahong nagsisimula siyang muling mabuhay. Humarap siya sa maliit na entablado. Tahimik ang silid, mga ina, kabataan, guro at ilang propsyonal ang naroon. Hawak ang mikropono, nagsimula siyang magsalita. Ang pangalan ko po ay Livia. Ako po ay hindi perpekto. Pero ako po ay lumaya, hindi dahil may nagligtas sa akin, kundi dahil pinili kong itigil ang pagtanggap sa sakit. Habang nagsasalita siya, nakita niyang maraming mata ang nanlalabo. Hindi dahil sa awa, kundi sa pagkilala. Maraming Livia sa mundo, pero hindi lahat ay nakakalaya. At ngayon, siya ay isang paalala na may pag-asa. Na ang katahimikan ay pwedeng maging sandata, at ang kirot ay pwedeng maging binhing lakas. Pagkatapos ng seminar, isang dalagita ang lumapit sa kanya. Miss Livia, salamat po. Katulad niyo po ako. Wala pong nakikinig sa akin. Pero ngayon alam ko na, hindi ako mag-isa. Ngumiti siya at niyakap ang bata. Walang sinabi.
Walang pangarol. Isang yakap lang, sapat na para maramdaman ang kapangyarihan ng pagkakaintindihan. Makalipas ang ilang buwan, itinuloy niya ang proyekto. Gumawa siya ng maliit na community circle para sa mga kababaihan sa kanilang barangay. Nagbabahaginan sila ng mga kwento, tulong pinansyal, skills training, at higit sa lahat, pagkilala sa isa't isa bilang tao. May lumapit din sa kanya mula sa media. Nais daw gumawa ng artikulo tungkol sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi siya. Hindi ko kailangan ng kasikatan. Ang kailangan ko lang ay siguraduhing may makarinig sa mga tinig na minsang pinatahimik, gayang sa akin. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Jede sa may bintana, tanong ng bata. Tita, ano po ang ibig sabihin ng lumaya? Napaisip si Livia. Matagal bago siya sumagot. Ang lumaya ay yung hindi mo na kailangan ang pahintulot ng kahit sino para mahalin ang sarili mo. Kapag kaya mo nang ngumiti, kahit hindi humingi ng tawad ang mga nanakit sa'yo. Kapag kaya mong pumili ng direksyon, hindi dahil tinutulak ka, kundi dahil gusto mong tahakin ito. Muling binuksan ni Livia ang notebook. Huling pahina na. Isinulat niya. Ako Sylvia, minsang ikinulong, minsang pinatahimik, minsang itinapon. Pero ako rin Sylvia, muling bumangon, muling bumuong sarili, at ngayon ay lumalakad sa mundo ng buo tahimik pero matatag. Sa wakas, ang babaeng minsang itinuring na walang boses, ay siyang gayong boses ng marami. Hindi dahil sa lakas ng kanyang sigaw, kundi dahil sa lalim ng kanyang katahimikan.